Ito ang nga salitang isinigaw ngang isang babaeng opisyal ngang US Army sa isang lalaking Pilipino na nagjojoging sa dalampasigan ngang subikbay. Ang babaeng kapitan, na may buhok na kulay ginto, ay tumuro sa kanya at tumawa. Sa likod niya, apat na sundalong Amerikano ang humalahak ng malakas. Hindi mo ba gusto ang superior na American DNA? Tanong ngang babay. Puno ngang pangaalipusta ang boses. Hindi umimik ang lalaki. Hindi siya luminghon. Nakpatuloy lang siya sa paktakbo. Isa siyang ordinaryong tingnan na lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 30 taon. Isang Asyano na nakasuot ng kulay abo na jogging suit, tahimik na tumatakbo. Mukha siyang ordinaryong turista. Inismiran siyang babaeng sundalo. Ano ba yan? Ang boring naman. Bulong niya. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, isang pangyayari ang magpapaputla sa muhangang mayabang na kapitan at ng kanyang nga tauhan. Sila ay tatayo ng tuwid na tuwid sa harap ng lalaking iyon, nanginginig ang magakamay. Ano nga ba ang nangyari? Sino ang lalaking ordinaryong tingnan na tahimik na tiniis ang pang-insulto? Kung interesado ka sa kamangha-manghang kwento ng pagbabalik na ito, manjaring pindutin ang subscribe button at mag-iwan komento. Huwag maliitin ang Pilipino. Ngayon, balikan natin ang umagang iyon. 3 araw na ang nakalipas, kung saan nagsimula ang lahat. Alas 6 ang umaga. Tahimik ang dalampasigan ng Subic Bay. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa mga bundok ng Zambales, na nagbibigay ng kulay ginto sa tanawin. Kakaunti pa lamang ang mataw sa buhanginan, mga magang nak-ehersisyo. Si Miguel Reyes ay tumatakbo ng may regular na ritmo, suot ang kulay abo na Nike jogging suit at itim na shorts. May suot siyang AirPods, at may pare-parehong pahinga habang tinatahak ang gilid ng baybayin. Ito ang kanyang routine sa loop ng mahigit 20 taon. Ang tunok lang ng alon at huni ng nga ibon ang maririnig sa mapayapang umaga. Walang emosyon sa mukha ni Miguel. Nakatingin lang siya sa unahan habang tumatakbo. 4 araw na siya sa Subic, at sa panlabas na anyo, isa siyang ganap na ordinaryong turista. Tahimik na nag-iisa sa pagjojoging, kumakain mag-isa sa marestauran, at nagpapalipas ng oras sa kanyang kwarto sa hotel. Walang sinuman ang nagbigay pansin kung sino siya. Hoy! Isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa likuran. Nagpatuloy sa pagtakbo si Miguel. Akala niya ay hindi siya ang tinatawag. Hoy, Pinoy! Sa pagkakataong ito, malinaw na. Dahan-dahang binagalan ni Miguel ang takbo at lumingon. 5 taon na nakasuot ng US Army training gear ang tumatakbo palapit sa kanya. Kulay abo na t-shirt, itim na shorts, at malinaw ang sagisag ng Army. Nangunguna ang isang babaeng sundalo na may buhok na kulay ginto. Matangkat, marahil ay lampas 175 cm, at matipuno ang pangangatawan. Nakatali ang buhok niya sa isang ponytail. Sa kanyang balikat, makikita ang insignia ngang isang kapitan. Hoy, Pilipino ka. Diba? Huminto ang babaeng sundalo sa harap ni Miguel. Hindi man lang siya hinihingal. Tumango lang si Miguel. Oh my God, mag-isa lang siya. Lumingon ang babaeng sundalo at tumawa. Ang 4 na lalaking sundalo sa likod niya ay nagsitawanan din. Isang lalaking African-American ang pinakamalakas tumawa. Sa kanyang name tag, nakasulat ang Tom Harrison. Big Tom, lahat bang ang Pinoy ganyan kaliit? Sabi ngang babaeng sundalo. Sinimulang libuting ng babaeng sundalo si Miguel, na parang pinakmamasdan ang isang hayop sa zoo, tinitingnan siya mula ulo hanggang pa. Gaano kakatangkat? Mangga 5'6"? Hindi sumagot si Miguel. Tahimik lang siyang nakatayo. Mas maliit ka pa pala sa itsura mo. Toto nga ang nga naririnig ko tungkol sa mga lalaking Pilipino. Ang mga asul na matang babaeng sundalo ay tumitik kay Miguel na may pangaasar. Sa kanyang name tag, nakasulat ang Kate McBride. Tumayo si Captain Kate McBride sa mismong harap ni Miguel. Inilapit niya ang kanyang mukha at sinabing, Hoy! Tumatayo ba yan? Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Miguel.
Alam na alam niya ang ibig sabihin nito. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Tinitigan niya lang ito ng diretso. Naintindihan mo ba ako? Marunong ka bang maging gels? Tinapik-tapik ni Captain McBride ang dibdib ni Miguel gamit ang kanyang daliri. Ipakita mo sa akin. Kung kaya mo. Isang malakas na tawanan ang sumabog mula sa likuran. Kap, medyo masama na yan. Sabi ni Victom habang tumatawa. Ngunit ang kanyang tono ay nang aasar sa halip na pumipigil. Anong masama doon? Nagtatanong lang ako ng toto. Sabi ni McBride. Nakakunot ang nu. Lumapit pa siyangang isang hakbang kay Miguel. Halos magdikit na ang kanilang mamukha. Pinoy, bumaba ang kanyang boses. Kung kaya mong patayuin yan, bibigyan kita ng espesyal na pabor. Gagawin kitang buntis. Ano? Hindi mo ba gustong magkaroon? Ang anak ko ng superior na American DNA? Sa isang selit. Nanginig ang kamao ni Miguel. Humikpit ito, at dahan-dahang lumuwak. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago. Malamig, tahimik, isang tingin ng isang taong nagtitiis. Ang boring mo naman, inismiran ni Captain McBride. Sige na, tumakbo ka na. Yan lang naman ang kaya mong gawin. Itinaboy niya ito gamit ang isang kumpas ng kamay. Dahan-dahang tumalikot si Michel. Nagsimula siyang tumakbo muli, bumibilis habang papalayo. Sa likod niya, patuloy niyang naririnig ang kanilang tawanan. Ang malalaking Pinoy talaga. Puro tahimik. Hindi man lang makapagsalita. Madali lang pala silang takutin. Unti-unting humina ang mga boses. Nagpatuloy sa pagtakbo si Miguel. Ang kanyang pahinga ay nanatiling regular, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay medyo bumilis. Tumakbo siya hanggang sa dulong ng dalampasigan, sa isang lugar na walang tao, at doon siya huminto. Tumingin siya sa dagat. Ang maalon ay humahampas at umatras. Ikinuyom at binuksan ni Miguel ang kanyang kamao. Isang kamay na sinanay sa lupngang mahigit 20 taon. Isang kamay na sinanay upang supilin ang mga kaway, gumamit ng armas, at alisin ang mga target. Ngunit ngayon, ito'y nanginginig lamang. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may nagsimulang gumalaw. Isang bagay na pinigilan niya sa loob ng mahigit 20 taon. Isang bagay na tiniis niya bilang isang sundalo. Isang bagay na itinago niya para sa misyon. Ito ay unti-unting nagigising. Naramdaman ito ni Miguel. Ngunit pilit niyang binalewala. Hindi pa ito ang tamang oras. Muli siyang nagsimulang mag-jogging pabalik sa hotel. Ang kanyang anyo mula sa likod ay mukha pa ring isang ordinaryong turista. Ngunit sa loob niya, may nagsimula ng magbago. At ito ay simula pa lamang. Nang hapong iyon, si Miguel ay nasa food court ng isang base militar ng Pilipinas malapit sa Subic, kung saan isinasagawa ang balikatan joint military exercises. Karaniwan, hindi pinapayagan ang mga sibilyan dito, ngunit mayroon siyang espesyal na dahilan. Makikipakita siya kay Benny Santos, isang film na nagpapatakbo ng isang restauran ng pagkaing Pilipino sa BES. Si Mang Benny ay isang palakaibigang lalaki na nasa unang bahagi ng kanyang 50 taon at isa ring veterano ng digmaang Vietnam. Miguel, kumusta na? Ang tagal nating hindi nakita, masayang bati ni Mang Benny, inabot ang kanyang kamay. Anong sadya mo rito? Napadaan lang para kumain, simpleng sagot ni Miguel. Nag-usap sila sandali. Inanyayahan ni Mang Benny si Miguel na mahapunan sa kanyang restauran, ngunit nauna na siyang umalis. Nagbasya si Miguel na kumain muna ng burger sa food court. Malawak ang food court Enegabase. Nakasabit ang bandila Enega Pilipinas at Estados Unidos sa kisame, at ang mga paderay punoan ng larawan na may kaunyayan sa militar, mga larawanen ng larawan na sundalo sa Iraq, Afghanistan, at maging sa Marawi. Pumila si Miguel sa Burger King. May ilang pamilya ang nga,
sundalo sa unahan niya, at karamihan sa mga mesa ay okupado nga, mga taong naka-uniforme. Matapos umorder, kinuha niya ang kanyang numero. Kailangan niyang maghintay ng mga 15 minuto. Umupo si Miguel sa isang sulok na mesa at tahimik na naghintay. Inilagay niya ang kanyang numero sa mesa at nagbrowse ang balita sa kanyang telepono. Maingay sa paligid. Ang tawanan ng masundalo, ang takbuhan ng mabata, at ang tunog ng pagluluto mula sa kusina ay nagahalo-halo. Bigla, mula sa pasukan, narinig niya ang isang pamilyar na tawanan. Tinaas ni Miguel ang kanyang tingin. Si Captain Kate McBride at ang kanyang grupo. Lahat silang 5 ay nakasuot ng casual na military attire. Olive green na t-shirt. Pantalon na kulay khaki. Ang ilan ay may suot na sombrero ngang militar. Pumasok sila ng maingay at nagtatawanan. Grabe ang training kanina, akala ko mamamatay na ako, sabi ni Victom sa malakas na boses. Training ba yun? Parang warm up lang, sagot ni McBride habang tumatawa. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tingin, na kunwaring nakatingin sa kanyang telepono. Umasa siyang hindi siya mapapansin, ngunit hindi ganon kadali ang buhay. Taka, ayun. Narinig niya ang boses ni McBride. Hindi ba yun yung Pinoy kaninang umaga? Na kunwari si Miguel na hindi narinig. Patuloy siyang tumingin sa kanyang telepono. Hoy, Pinoy! Malakas na tawag ni McBride. Lumingon ang mataw sa paligid. Napilitang itaas ni Miguel ang kanyang tingin. Nakangising lumapit si Captain McBride, kasama ang 4 na lalaki sa likod niya. Oh my God, ikaw nga. Tumayo si McBride sa harap ng mesa ni Miguel. Anong ginagawa mo rito? Paano nakapasok ang isang turista dito? Hindi sumagot si Miguel. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Hindi ka pa rin nagsasalita, no? Tulad kaninang umaga, tumawa si McBride. Kumuha siya ng isang upuan mula sa katabing mesa at umupo sa tapat ni Miguel. Ang 4 na iba pa ay umupo sa paligid niya. Ganap siyang napaligiran. Mag-isa kang kumakain? Tanong ni McBride. Tumango si Miguel. Kawawa naman. Mukhang wala kang kaibigan, sabat ni Victom. Naktawanan ang ibang sundalo. Taga Maynila ka ba? Patuloy na tanong ni McBride. Opo, maikling sagot ni Miguel. Oh, marunong ka palang mag-Ingles. Na kunwaring nagulat si McBride. Kahit medyo. Kakaiba ang accent mo. Sakto, may tumawag mula sa counter. Number 68. Numero iyon ni Miguel. Nang tatayo na sana siya, itinaas ni McBride ang kanyang kamay. Ako na ang kukuha. Bago pa man makapigil si Miguel, pumunta na si McBride sa counter. Bumalik siya dala ang isang pulang tray na may lamang burger, fries, at chola. Habang inilalagay ang tray sa mesa, kumuha si McBride ng isang piraso ng French fry. Ang pinakamaliit at pinakamaikling piraso. Ipinakita niya ito kay Miguel at sa ibang sundalo, at saka tumawa ng malakas. Tingnan niyo to. Hindi ba't kamukhang-kamukha nito ang? Alam niyo na. Ang kahulugan ay sobrang halata. Naghalahakan ang 5. Hinampas pa nila ang mesa habang tumatawa. Ang mga tao sa ibang mesa ay napatingin. Ang ilan ay natawa. Ang iba ay umiling at umiwas ng tingin. Si Miguel ay nanatiling nakaupo, hindi nagbabago ang ekspresyon. Ang kanyang mamata lamang ang lalong lumamig at lumalim. Hoy, Kap, masama na yan, sabi ni Victom habang tumatawa, ngunit hindi para pigilan ito. Mas lalo pa siyang natutuwa. Anong masama dun? Toto naman, di ba? Ibinasa ni McBride ang maliit na French fry sa plato ni Miguel. Heto, para sayo. Bagay na bagay. Kindatan niya ito. Hindi pa rin umimik si Miguel. Dahan-dahan niyang kinuha ang tray at tumayo. Uy, alis ka na? Nagunwaring nagulat si McBride. Ang boring mo talaga. Inismiran niya ulit ito. Naglakad si Miguel patungo sa labasan dala ang tray. Sa likod niya, patuloy ang tawanan.
Ang malalaking Pinoy talaga, ang boring. Walang sinasabi. Nakita niyo ba yung mukha niya? Parang robot. Unti-unting humina ang mga boses. Lumabas si Miguel sa food court. Dumampi sa kanyang muha ang mainit na hangin ng Pilipinas. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. Ang tray na hawak niya ay bahagyang nanginginig. Ngunit tiniis niya. Muli niyang tiniis. At dahan-dahan siyang naglakad palayo. Ngunit ito na ang pangalawang beses. 2 beses siyang ininsulto ngang parehong mga tao. At sa loop niya, isang bagay ang mas malinaw na nagigising. Lumipas ang 2 araw. Patuloy si Miguel sa kanyang tahimik na routine. Nagjo-jogging tuwing umaga, namamasyal sa paligid ng hotel sa hapon, at naghahapunan sa restauran ni Mang Benny. Mula sa labas, ito'y isang ganap na ordinaryong schedule ng turista. Sa kabutihang palad, hindi niya nakasalubong ang grupo ni Captain McBride. Nang hapong iyon, bandang 3:00, si Miguel ay nasa isang mas tahimik na beach sa Zambales, hindi kalayuan sa Subic. Isang magandang lugar na may berdeng tubig at puting buhangin. May mga turista, ngunit hindi kasing dami ngang sa Subic Bay. Nakaupo si Miguel sa ilalim ngang lilim ngang isang puno ngang niyok. Nagbabasa ngang libro. Ang tunog ng alon ay regular. May mga batang nagtatakbuhan sa gilid ng tubig at mga makasintahang namamasyal. Isang mapayapang hapon. Nakatuon si Miguel sa kanyang libro, isang Ingles na libro tungkol sa estratehiyang militar, ngunit ang pabalat ay isang ordinaryong nobela. Bigla, "Mama!" Isang sigaw gata ang narinig. Tinaas ni Miguel ang kanyang tingin. Isang babae sa dalampasigan ang sumisigaw. "Tulong! Ang anak ko!" Itinuro niya ang tubig. Naglapitan ang ngataw. Ibinaba ni Miguel ang kanyang libro at tumadyo. Sa tubig, isang batang lalaki, mga 8 taong gulang, ang tinatangay palayo ngalon. Winawasiwas niya ang kanyang gabraso at lumulunok ng tubig. "Tulungan niyo kami, parang awan niyo na." Umiya ang ina. Tila hindi siya marunong lumangoy, pumapadyak lang sa gilid ng tubig. Ilang tao sa beach ang lumusong sa tubig. Ngunit malakas ang alon, malakas ang agos at mahirap lapitan ang bata. 2 lalaki ang sumubok lumangoy ngunit sumuko sa kalagitnaan at bumalik. "Masyadong malakas ang agos," sabi ang isang lalaki, hinihingal. Ang bata ay lalong lumalayo. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig. Tabi, si Captain McBride. Siya, si Big Tom, at 2 pang sundalong Amerikano ay tumatakbo palapit. Nakasuot sila ng damit pang ehersisyo. Tila nagtatraining sila sa malapit at narinig ang kaguluhan. "Kami na ang sasagip sa kanya," may kumpiyansang sabi ni McBride. Nagbigay daan ang matao. "Salamat naman, masundalo sila. Kaya nila yan." Si McBride at Big Tom ay lumusong sa tubig. Pareho silang magaling lumangoy at mabilis na kumilos. Ngunit pagkalampas ng 10 metro, nagsimula silang bumagal. Itinutulak sila pabalik ng ngaalon. Mas malakas ang agos kaysa sa inaasahan nila. Pilit na iwinawasiwas ni McBride ang kanyang mga braso, ngunit hindi siya makausat. Si Big Tom ay pagod na at natatangay na patagilid. "Wala na," humagulgol ang ina. Ang bata ay halos 30 metro na ang layo, ang ulo na lang niya ang nakalutang. Sumuko na rin si McBride at nagsimulang bumalik. Paumanhin, ang agos ay. Bumalik siya sa pampang, hinihingal. Maputla ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang kumpiyansa. "Tumawag na akong rescue team," sigaw ngang isang tao. Darating sila sa loop ngang 5 minuto. Ngunit huli na ang 5 minuto. Ang bata ay tila nawawalan ng malay. Walang magawa. Ang nga tao kundi tumingin. Ang ina ay napaupo na sa buhangin at umiyak. Bigla, isang lalaki ang tahimik na naglakad papasok sa tubig. Si Miguel. Hinubat niya ang kanyang sapatos at nanatiling nakasuot ng t-shirt. Walang imik. Pumasok lang siya sa tubig.
Anong ginagawa niya? Bulong ng isang tao. Hindi ba yan yung Pinoy kanina? Napansin ni McBride habang hinihingal. Lumakat si Miguel laban sa maalon, papunta sa mas malalim na bahagi. Hanggang baywang ang tubig, tapos hanggang dibdib. At bigla, sumisid siya. Ganap siyang nawala sa paningin. Napigil ngam nga tao ang kanilang pahinga. 10 segundo. 20. 30. Baka mapahamak din siya, sabi ngang isang nag-aalala. Pakaraan ng mga 40 segundo, malapit sa kinaroroonan ng bata, lumitaw si Miguel. Isang di kapani-paniwalang bilis. Hindi siya sa ibabaw lumangoy, kundi sa ilalim. Isang paraan upang mabawasan ang epektong agos. Hawak niya ang bata sa isang braso. Tinitiyak na ang ulo nito ay nasa ibabaw ng tubig at nagsimulang lumangoy pabalik gamit ang isa pang braso. Nagsigawan ang magataw. Wow! Nailigtas niya ang bata. Si Miguel ay nakabalik sa pampang ng napakabilis. Kahit isang braso lang ang gamit niya, mas mabilis pa siya kaysa kay McBride na gumamit ng 2 braso. Ang kanyang magalaw ay parang sa isda makinis at mahusay. Ginamit niya ang magalon, binasa ang agos, at sinundan ang pinakamagandang ruta. Hindi umabot na siya 5 minuto. Dala-dala ni Miguel ang bata pagaon niya sa tubig. Tumakbo ang ina at kinuha ang kanyang anak. Anak ko, anak ko. May malay ang bata. Umubo siya at iniluwa ang tubig. Buhay siya. Nakpalakpakan ang mga tao. Ang galing. Paano niya nagawa yun? Nakatayo lang si Miguel sa gilid ng tubig, hindi gaanong hinihingal. Tulala siyang tinitingnan ni Captain McBride. Si Big Tom at ang ibang sundalo ay nakangangarin. Hindi sila makapaniwala na ang bagay na hindi nila nagawa ay nagawa ngang tahimik na Asyanong iyon. Zinverte lang siguro, mahinang bulong ni McBride. Ngunit walang katiyakan sa kanyang boses. Alam niya, hindi iyon swerte. Iyon ay purong kakayahan. At sa unang pagkakataon, nagsimulang mamo ang isang tanong sa kanyang isipan tungkol sa lalaking ito. Nang gabing iyon, si Miguel ay nasa restauran ni Mang Benny, ang kusina ni Benny. Ito ay isang maliit na restauran malapit sa Olongapo, na may karatula sa Tagalog at Ingles. Sa loob, may mga nakasabit na parol, at ang menu ay nakasulat sa isang pisara. Adobo pene hentah. Sinihang P120. Nakaupo si Miguel sa isang sulok, tahimik na kumakain ng adobo. Si Mang Ben mismo ang nagluto at lasang bahay ito. Miguel, narinig ko ang nangyari sa beach kanina, sabi ni Mang Benny habang nilalagyan ng tubig ang kanyang baso. Palida na tiro na naulitas kamate. Sinwerte lang po. Simpleng sagot ni Miguel. Swerte. Ikaw talaga. Napakababa ng iyong loob. Ngumiti si Mang Benny. Pagkalipas ng alas 6, nagsimulang dumating ang mga customer. Karamihan ay mga lokal at ilang sundalong Amerikano na mahilig sa pagkaing Pilipino. Dahan-dahang kumakain si Miguel habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi sa Olongapo ay unti-unting nabubuhay sa mga ilaw. Bigla, bumukas ng malakas ang pinto ng restaurant. Si Captain McBride at ang kanyang grupo, lahat sila ay nakasuot ang damit pang sibilyan. Si McBride ay nakaitim na tank top at maong. Si Big Tom ay naka-Hawaiian shirt at shorts. Ito ba yung sikat na restaurang Pilipino? Malakas na sabi ni McBride. Tumayo si Mang Benny mula sa counter. Welcome po. Habang papaupo na sila, napansin ni McBride si Miguel sa sulok. Nanlaki ang kanyang mamata. Itinuro niya si Miguel. Ayun siya. Yung Pinoy. Napatingin din ang kanyang magkakasama. O nga, yung bayani sa beach kanina, sabi ni Big Tom. Lumakat si McBride patungo sa mesa ni Miguel. Sumunod ang iba. Hoy, sabi ni McBride. Sa pagkakataong ito, hindi nang aasar ang kanyang tono. May halong pagtataka. Ang galing mo kanina sa beach. Totoo yan. Tumango si Miguel, hindi pa rin siya gaanong nagsasalita. Saan ka natutong lumangoy? Ang bilis mo,
Tanong ni McBride. Sa dati ko pong trabaho, maikling sagot ni Miguel. Dating trabaho. Walang ordinaryong trabaho ang makakapagturo niyan, sabi ni McBride, nakakrus ang magabraso. Unti-unting nagbabago ang kanyang ekspresyon. May sport ka, no? Swimmer ka ba? Umiling si Miguel. Kung hindi, ano? Pilit na tanong ni McBride. Hindi sumagot si Miguel. Kumain na lang siya ang isang subo ang adobo. Ang boring mo talaga. Inismiran siya ni McBride, ngunit sa pagkakataong ito. Ang tono ay dahil hindi nasagot ang kanyang kuryosidad. Kumuha siya ng upuan at umupo sa tapat ni Miguel. Makipagpustahan tayo. Tinaas ni Miguel ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya si McBride ng diretso. Brasuhan, sabi ni McBride. Isang laban lang. Natahimik ang paligid. Majing ang ibang customer ay napatingin. Si Mang Benny ay nag-alalang nakamasid mula sa likod ng counter. Bakit po? Tanong ni Miguel. Nakuryos ako. Sabi ni McBride. Gusto kong malaman kung sa paglangoy ka lang magaling o kung malakas ka rin talaga. Sumabat si Victom habang tumatawa. Kap? Hindi ba't hindi patas yan? Galing ka sa Ranger School. Kaya nga masaya, di ba? Ngumisi si McBride. Ano? Takot ka? Nag-isip sandali si Miguel. At dahan-dahan siyang tumango, sige po. Isang ngitingang tagumpay ang lumitaw sa mukha ni McBride. Okay. Gawin natin ngayon. Itinaas niya ang manggas ng kanyang damit. Mabilis na lumapit si Mang Benny. Ma'am, dito po hindi pwede. Baka masira ang mesa. Okay lang? Manong, tumawa si Mabilis lang to. Inayos ang mesa. Inilipat ang platong adobo. Makaharap na nakaupo si Miguel at McBride. Inilagay nila ang kanilang ngasiko sa mesa at nagawa kamay. Malaki ang kamay ni McBride. Halos kasing laki ang kay Miguel. Ready? Tanong ni McBride. Tumango si Miguel. Si Big Tom ang nudging referee. Simulan. Agad na nagbigay ng puwersa si McBride. Dahan-dahang tumagilid ang kamay ni Miguel. 10 degrees. 20. 30. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni McBride. Sabi ko na nga ba, ngumiti siya. Lumalaban si Michel, ngunit natutulak siya. Umabot sa 45 degrees. Halos tapos na ang laban. Naksikawan ang makasundalong Amerikano. Ho, Kap. At sa huling sandali, dumikit ang likod ng kamay ni Miguel sa mesa. Panalo? Si Captain McBride. Yes. Biglang tumayo si McBride at itinaas ang dalawang kamay. Nakpalakpakan si Big Tom at ang ibang sundalo. Ang galing ni Cap. Talo ang Pinoy. Tiningnan ni McBride si Miguel mula sa itaas. Kita mo, ito ang tunay na lakas. Swerte lang yung sa paglangoy. Hindi umimik si Miguel. Hindi nakbago ang kanyang ekspresyon. Lumapit si Mang Benny at tinapik ang balikat ni Miguel. Okay ka lang? Opo. Simpleng sagot ni Miguel. Nagsimulang magdiwang ang grupo ni McBride. Umorder sila ng San Miguel beer at maingay na nag-usap. Ang malalaking Pinoy, hanggang doon na lang talaga. Puro porma. Umaling-angaw ang boses nila sa buong restauran. Tahimik na tinapos ni Miguel ang kanyang pagkain. Nagbayad siya at tumayo. Bago lumabas, lumingon siya sandali. Nakangisi si McBride habang hawak ang isang baso ng beer. Isang ganap na imahe ang isang nagwagi. Tumalikot si Miguel at lumabas. Habang naglalakat sa gabi, tinitigan niya ang kanyang kanang kamay. Isang kamay na sinadyang magpatalo. Dahil hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit ang kamay na iyon ay nagsisimula ng manginig. Kinabukasan ng umaga, nakita si Miguel at Mang Benny sa lobby ng hotel. Maingat na nagsalita si Mang Benny. Sinadya mong magpatalo kagabi, di ba? Hindi sumagot si Miguel. Uminom lang siyang kape. Naintindihan ko. May dahilan ka siguro. Hindi na nagtanong pa si Mang Benny.
Bilang isang taong mayaman sa karanasan, alam niya kung kailan dapat magtanong at kung kailan hindi. Tanghali, tumunog ang telepono ni Miguel. Isang hindi kilalang numero. Si Captain McBride too. Paano niyo po nakuha ang numero ko? Tanong ni Miguel. Hiningi ko sa matanda sa restaurant. May business car ka pala doon, sabi ni McBride. May oras ka ba ngayong hapon? Bakit po? Magkakaroon tayo ng isang tunay na laban. Warm up lang yung kahapon. 3:00 ng hapon, sa gym ng base militar. Doon siya pinapunta ni McBride. Malawak ang gym, may basketball court, training equipment, at sa labas, may track at swimming pool. Pagdating ni Miguel, naghintay si McBride kasama ang 7 sundalong Amerikano, ang 4 na dati niyang kasama at 3 pang bago. Dumating ka rin pala, ngumisi si McBride. Nakasuot siya ng military PT shirt at itim na shorts. Ngayon, isang tunay na physical fitness test. Tumatakbo, pull-ups, at paglanggoy. 3 event. Ano sa tingin mo? Tiningnan ni Miguel ang paligid. Nasa teritoryo sila. Kung manalo po ako? Tanong ni Miguel. Sa unang pagkakataon, siya ang nagtanong. Kung manalo ka? Tumawa si McBride. Hihingi ako ng tawad. Para sa lahat na sinabi ko. Sige po, tumango si Miguel. Pero kung matalo ako, hindi na ako magpapakita sa inyo. Okay? Deal. Inilahat ni McBride ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Miguel. Sa pagkakataong ito, matatak ang kanilang pagkakamay. Pareho silang seryoso. Ang unang event, 5 kilometer run, 12 ikot at kalahati sa trek. Handa na si Victom na pumihip ngang 7. Makatabing nakatayo si Miguel at McBride. Mainit ang sikat ng araw sa hapon. Start. Sa unang 2 kilometro, halos makasabayan sila, bahagyang nauna si McBride. Malalaki ang kanyang gahakbang at matatag ang kanyang pahinga. Galing ni Cap. Sigaw ngang sundalong nanonood. Ngunit pakalampas ngang 3 kilometro, may nagbago. Nagsimulang bumilis si Miguel. Inunahan niya si McBride. 10 metro, 20, 30, lumaki ang agwat. Anong? Kinihingal na sinubukan ni McBride na bumilis. Ngunit hindi niya mahabol. Hindi nagbago ang ritmo ni Miguel. Parang makina, pinanatili niya ang parehong bilis. Sa ika-4 na kilometro, 100 metro na ang agwat nila. Nang matapos, ang oras ni Miguel ay 18 minuto at 30 segundo. Si McBride ay 20 minuto at 5 segundo. 1 minuto at 35 segundong pagkakaiba. Imposible, sabi ni McBride. Nakahawak sa kanyang mga tuhod, hinihingal. Pinagpapawisan si Miguel, ngunit matatak ang kanyang pahinga. Sunod na event na po tayo, simpleng sabi ni Miguel. Tinaas ni McBride ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon, isang bakas ang takot ang dumaan sa kanyang mamata. Ang pangalawang event, pull-up sa isang bakal na bar sa labas. Kung sino ang makagawa ang pinakamarami. Nauna si McBride. 1, 2, 3. Lumampas siya ng 40. Sa 60, huminto siya. Naubusan ng lakas sa braso. Wow! Nakpalakpakan ang masundalo. Ang galing ni Kapitan. Bumaba si McBride. Medyo bumalik ang kumpiyansa. Hinawakan ni Miguel ang bar. Nagsimula siya. 1, 2, 3. Lumampas ng 30, lumampas ng 50. Hindi bumabagal. 60, 65. Nanigas ang mukha ni McBride. 70, 80, 90. Toto ba to? Bulong ni Victom. Lumampas siya ang 100. Sa 110, huminto si Miguel. Dahan-dahan siyang bumaba. Hinihingal, ngunit hindi natitinak ang kanyang tindig. Sino ka ba talaga? Tanong ni McBride. Hindi na ito pang-aasar. Isang tunay na tanong. Hindi sumagot si Miguel. Huling event na po.
Itinuro niya ang swimming pool. Ang pangatlong event, paglanggoy. 100 meter butterfly. Pabalik-balik sa 50 meter pool. Ang pinakamahirap na stroke. Makatabi silang pumasok sa tubig. Start. Sa pagkakataong ito, malaki agad ang pagkakaiba. Sumabok si Miguel sa unahan. Ang kanyang magalaw ay perpekto. Sa 25 meter mark, doble na ang layo niya kay McBride. Pilit na lumangoy si McBride, ngunit hindi niya mahabol. Nang matapos ni Miguel ang 100 metro, si McBride ay nasa 60 meter mark pa lang. Isang ganap na dominasyon. Umahon si Miguel mula sa pool. Dumaloy ang tubig sa kanyang katawan na nagpapakita ang kanyang nga matitipunong kalamnan. Hirap na tinapos ni McBride ang lap at umahon, ganap na pagod. Ang 7 sundalo sa paligid ay walang masabi. Hindi sila makapaniwala. Ang kanilang ipinagmamalaking si Captain McBride ay natalo sa lahat ng 3 event. At sa isang mapangwasak na paraan. Sundalo ka rin? No? Tanong ni McBride. Habang pinupunasan ang kanyang ulong tuwalya, dahan-dahang tumango si Miguel. Mula po ako sa Special Forces. Isang maikling sagot. Ngunit ipinaliwanag nito ang lahat. Special Forces, bulong ni McBride. Pero, sundalong Pilipino ka lang naman. Dahil ba Pilipino, minamaliit niyo na po kami? Sa unang pagkakataon, matigas na nagtanong si Miguel. Hindi makasagot si McBride. Tinitigan niya lang ito. At napagtanto niya kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Nang gabing iyon, nag-inom si Captain McBride sa kanyang kwarto. Kumatok si Big Tom, ngunit hindi niya pinakbuksan. Tumingin siya sa salamin at tinanong ang sarili. Ano ba ang ginagawa ko? Tiningnan niya ang kanyang uniforme na may ranger top at mapait na ngumiti. Kung gaano kahirap niyang pinahirapan iyon. Kung gaano karaming pangmamaliit ang tiniis niya dahil babay siya. Ngunit ginawa niya rin ang parehong bagay. Minamaliit niya ang iba. Dahil sa kanilang lahi. Kinaumagahan. Tinawagan niya si Miguel. Isa pang beses. Ang huli. May pakiusap sa kanyang boses. Kanyo mga anda. May pakiusap sa kanyang boses. Isang tunay na laban ng masundalo. Natahimik sandali si Miguel. Bakit po kailangan pa? Para patunayan na hindi ako talunan. Inaamin kong galing ka sa Special Forces. Pero gusto kong ipakita na kaya pa rin kitang talunin. Alauna ng hapon, sa isang training ground sa Fort Magsaysay. Isang malawak na lugar na may pulang lupa, sa paanan ng mabundok. Mayroon ay tong obstacle course, wire obstacles, rope climbing, at maging isang live fire range. Nakatanggap si McBride ng espesyal na pahintulot mula sa kanyang na nakatataas sa ilalim ng dahilan na friendly training with a civilian. Siyempre, alam na niyang hindi sibilyan si Miguel. Pagdating ni Miguel, mahigit 20 sundalong Amerikano na ang nag-abang. Kumalat na ang balita, isang Pilipinong galing sa Special Forces ang lalaban sa kapitan natin. Puno ng kuryosidad ang mga mata ng mga sundalo habang tinitingnan si Miguel. Si McBride ay naka-full battle gear. Helmet, tactical vest, at knee pads. Kailangan mo rin ng gamit. Sabi niya. Hindi na po. Ganito na lang ako, sagot ni Miguel, na nakasuot lang ng itim na t-shirt at cargo pants. Simple lang ang rules, paliwanag ni McBride. Mula duwan hanggang duwan, itinuro niya ang isang punto na maga 500 metro ang layo. Dadaanan ang ma-obstacle, akyatin ang lubid, tatawid sa magulong, at sa huli, tatamaan ang 5 target sa firing range. Kung sino ang unang matapos, siya ang panalo. Tiningnan ni Miguel ang kurso at tumango. Simulan na po natching. Sa hudyat, tumakbo silang dalawa. Sa simula, halos makasabayan sila. Ngunit sa unang obstacle, isang 2 meter na pader, lumitaw ang pagkakaiba. Umakyat si McBride gamit ang lubid. Ngunit si Miguel, habang tumatakbo,
ay inapakan ang pader at lumundak sa ibabaw nito sa isang iglap. Isang parkour technique. Ano yun? Nakbulungan ang mga sundalo. Ang pangalawang obstacle, magulong na nakabaon sa lupa. Mabilis na gumalaw si McBride, ngunit nadulas minsan. Si Miguel naman ay parang sumasayaw. Eksaktong tinatapakan ang gitna ng bawat gulong. Nagsimulang manguna si Miguel. Pangatlo, rope climbing. Isang 10 meter na lubid. Mabilis na umakyat si McBride gamit ang lakas ng braso. Ngunit si Miguel ay iba. Ginamit niya ang kanyang nga braso at binti. Parang isang unggoy na mabilis umakyat at bumaba. Mas mabilis siya ngang 10 segundo. Imposible, bulong ni Big Tom. Naging seryoso ang mga muha nga sundalo. Ang ikaapat na seksyon. Pagapang sa ilalim ng barbed wire. Ang galaw ni Miguel ay makinis, parang ahas. Ang huling bahagi. Pamamaril. 5 target sa layong 50 metro. Naunang dumating si Miguel at hawak na ang isang training rifle. Dumating si McBride, kinuha ang kanyang baril. Huminga ng malalim, at nag-asinta. Bang! Nauna siyang bumaril. Unang tama. Pangalawang tama. Pangatlo, ay sumable. Nag-asinta ulit siya. Pangapat na tama. Panglima. Bigla, 5 sunod-sunod na putok ang narinig mula sa gilid. Bang 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 bang. Si Miguel. Tila hindi man lang siya nag-asinta. Itinutok lang niya ang baril at sunod-sunod na bumaril. Lahat ng 5 target ay tinamaan. Wala pang 3 segundo. Nanigas si McBride. Nanginginig ang kamay na may hawak na baril. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang kanyang baril at tinitigan siya. Ang kanyang muka ay kalmado pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba. Ang tingin ng isang tunay na sundalo. Malamig, tumpak, at matatag. Tapos na po, sabi ni Miguel. Ang mahigit 20 sundalo ay walang masabi. Nakatayo lang si McBride. Nakatitig kay Miguel. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi malaman kung dahil sa hiya, pagsisisi, o pakadismaya. Akala ko lang, mahina ka. Dahil Pilipino ka. Hindi umimik si Miguel. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang umalis. Sandali. Sigaw ni McBride. Ngunit hindi huminto si Miguel. Patuloy siyang naglakad palayo. Napaluhod si McBride sa lupa. Isang ganap na pagkatalo. Hindi pagkatalo sa lakas, kundi pagkatalo ngayabangan. At ngayon, naintindihan niya. Naintindihan niya kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Ngunit ang mas malaking katotohanan ay hindi pa niya alam. Kinabukasan, maagang gumising si Captain McBride. Ito ay isang espesyal na araw. Ang pambungat na seremonya ang taunang balikatan, ang Joint Military Exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagsuot siya ang kanyang formal na uniforme. Asul na jacket, palda, at sombrero. 10:00 ng umaga. Sa main hall ng Joint Base. Mataas ang kisama. At sa likod NG entablado ay makatabing nakasabit ang bandila NG, Pilipinas at Estados Unidos. Puno ang hall NG mga sundalo mula sa magkabilang bansa. Nasa unahang hilera si McBride, kasama si Big Tom at ang kanyang matauhan. Malaking event to, bulong ni Big Tom. Dadating do si General Smith. Si General Smith ang commander ng US Pacific Command. Hindi sumagot si McBride. Ang isip niya ay puno pa rin ng nangyari kahapon. Umakyat ang MC sa entablado. Ngayon, sisimulan na natin ang pambungat na seremonya. Tinuktok ng military band ang pambansang awit ng Amerika, at sumunod ang lupang hinirang ng Pilipinas. Lahat ay tumayo at sumaludo. Pagkatapos, sinimulan ang pagpapakilala sa mamahahalagang tao. Commander ng US Pacific Command General Smith. Umakyat si General Smith at nagbigay ng talumpati. At ngayon, ipinapakilala namin ang overall director ng paningang Pilipinas para sa balikatan exercises na ito, sabi ng MC. Hindi ganong interesado si McBride. Siya ay ipinadala mula sa Armed Forces of the Philippines.
Naglingkod siya sa Special Forces Regiment sa loob ng 20 taon, at ngayon ay mula sa Department of National Defense. Tinaas ni McBride ang kanyang tingin. Special Forces, ang pinakamahuhusay na sundalo ng Pilipinas. Alam niya ang pangalang iyon. Ipinapakilala ko sa inyo, si Coronel Miguel Reyes. Nagpalakpakan ang lahat. Mula sa gilid ng entablado, isang lalaki ang lumabas. Suot ang formal na unipormeng Philippine Army. Puting jacket, may mga medalya sa dibdib, at sa kanyang balikat, ang insignia ngang isang koronel. Habang naglalakad siya patungo sa podium, namutla ang mukha ni Captain McBride. Nanginginig ang kanyang makamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang lalaking iyon ay si Miguel, hindi. Si Coronel Miguel Reyes. Ang lalaking nakasagutan niya sa beach. Ang lalaking ininsulto niya sa Burger King. Ang lalaking tinalo niya sa training ground kahapon. Siya pala iyon. Siya. Nanginginig na bulong ni McBride. Sa tabi niya, si Victom ay nakangangarin. Hindi. Imposible. Yung Pinoy na yon. Tumayo si Coronel Reyes sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Coronel Miguel Reyes, ang inyong direktor para sa balikatan na ito. Isang matatas na Ingle. Perpekto ang akso. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay upang mapabuti ang kakayahan ng ating mga special forces at palakasin ang ating pag-unawaan. Patuloy siyang nagsalita ng may autoridad at karisma. Hindi makahinga si McBride. Ang masalitang koronel, Special Forces, Department of National Defense, ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang lalaking minamaliit niya ay isa sa pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Oti siya pa. Nagpatuloy si Coronel Reyes. 5 taon na ang nakalipas, narito rin ako. Bilang isang exchange instructor para sa US Army Ranger School. Halos tumigil ang puso ni McBride. 5 taon na ang nakalipas. Nung kinuha niya ang Ranger School, naalala ko ang ilang mahuhusay na kandidato. Lalo na ang isang babaeng kandidato na unang sumubok. Uminto sandali si Coronel Reyes, dahan-dahan niyang tiningnan ang mga manonod. Tumama ang kanyang mga mata kay Captain McBride. Isang segundo lang. Ngunit tila nakilala niya ito. Sa kasamaang palad, ang kandidatong iyon ay bumaksak sa huling pagsubok, ngunit hinangaan ko ang kanyang tapang. Doon nalala ni McBride ang mukha ng Pilipinong instructor na nagbaksak sa kanya 5 taon na ang nakalipas, siya iyon. Inaasahan ko ang pinakamahusay mula sa inyong lahat sa pagsasanay na ito, sumaludo si Coronel Reyes. Lahat ng sundalo ay tumayo at sumaludo pabalik. Nanginginig na sumaludo rin si McBride. Ngunit tumutulo ang luha sa kanyang nga mata. Hiya, pagsisisi, at pagkadurok ng puso. Pagkatapos ng seremonya, hindi makatayo si McBride sa kanyang upuan. Nanlambot ang kanyang nga tuhod. Kap, nag-alalang tawag ni Victom. Siya yung ginawa natin ng masama. Namumutla rin ang mga mukhangang, iba pa nilang kasama. Naintindihan na nila kung gaano sila naging walang galang, kung gaano sila kayabang, at kung gaano kabigat ang magiging kabayaran nito. Si Coronel Reyes ay bumaba mula sa entablado, nakikipakamay sa ibang mga matataas na opisyal. Kalmado pa rin ang kanyang mukha. Walang bakas ng galit o pagnanais na gumanti. Ngunit ang itsurang iyon ang mas lalong nakpabagsak kay McBride. Wala siyang pakialam sa paghihiganti. Mula pa sa simula, ang mataong tulad niya ay wala sa kanyang radar. Lumipas ang 4 na araw. Nagsimula na ang formal na pagsasanay. Sumali si McBride, ngunit hindi na siya ang dati. Nawala ang kanyang kumpiyansa, napalitan ng katahimikan at pag-ingat. Pinangunahan ni Coronel Reyes ang buong pagsasanay. Siya ay patas at mahigpit, ngunit magalang sa lahat. Walang diskriminasyon. Lahat ng nakakakita sa kanya ay napapahanga sa kanyang profesionalismo. Sa ika-5 araw, nagkaroon ng night survival training.
Si McBride ay nasa isang team kasama ang 3 Pilipino at 4 na Amerikanong sundalo. Si Coronel Reyes ay personal na umiikot upang suriin ang bawat team. Gabi, sa kampo, nakaupo si McBride sa isang bato, malayo sa iba. Kapitan, isang boses mula sa likuran. Nagulat siyang lumingon. Si Coronel Reyes. Sir, dali-dali siyang tumayo at sumaludo. Relax ka lang, sabi ngang koronel. Umupo sa katabing bato. Natahimik sila sandali. Sir, nanginginig na nagsalita si McBride. Patawad po. Sobrang patawad po. Hindi sumagot ang koronel. Wala po akong may dadahilan, patuloy ni McBride. Nanginginig ang boses. Ako po. Sobrang samang loob ko dahil minamaliit ako dahil babae ako. Sa Ranger School, sa unit ko, kailangan ko laging patunayan ang sarili ko. Kaya ako naman po ang naging mapangmaliit sa iba. Ginawa ko rin po ang ginawa nila sa akin. Naintindihan ko. Sa wakas ay nagsalita si Coronel Reyes. Naintindihan ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo para makarating dito. Tinaas ni McBride ang kanyang tingin. Pero hindi yan dahilan para maliitin mo ang iba. Matatak ngunit hindi malamig ang boses ng koronel. Alam mo kung gaano kasakit ang mamaliit. Kapitan. Tumulo ang luha ni McBride. Patawad po. Wala po akong karapatang humingi ng tawad, bro. Matagal na kitang pinatawad, sabi ngang koronel. Mula pa sa simula, hindi ako nagalit. Hindi makapaniwalang tumingin si McBride. Mahigit 20 taon na akong sundalo, sabi ni Coronel Reyes. Sa panahong iyon, hindi mabilang na beses akong minamaliit. Dahil Asyano ako, dahil Pilipino ako, dahil maliit ako. Noong una, nagagalit ako. Pero natutunan ko. Tiningnan niya si McBride ng diretso. Na ang tunay na malakas ay hindi na mamaliit ng iba. Ang halaga ng isang sundalo ay wala sa lahi, kasarian, o itsura. Nasa kakayahan ito at sa karakter. May kakayahan ka, kapitan. Patunay diyan ang ranger top mo. Pero ang karakter mo, kulang pa. Tumango si McBride. Pero dahil nagsisisi ka ngayon, ibig sabihin, lumalago ka. Sir, tanong ni McBride. Paano niyo po natis lahat yun? Kung ako po yun. Sinabi ko na agad kung sino ako. Mapait na ngumiti ang koronel. Hindi madaling maktis. Lalo na noong pinaktawanan ako gamit ang French fry. Ngunit may misyon ako. At isa pa, dagdag niya. Madaling magalit. Pero ang magtiis at subukang umunawa, yan ang tunay na lakas. Tumimo sa puso ni McBride ang mga salitang iyon. Tayo na, tumayo ang koronel. Galingan mo ang natitirang paksasanay. May potensyal kang maging isang mahusay na sundalo. Inilahat niya ang kanyang kamay. Naiyak na tinanggap ito ni McBride. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Sa malamig na gabi sa kabundukan, 2 sundalo ang nakaunawaan. Natapos ang 2 linggong pagsasanay. Sa closing ceremony, muling nilapitan ni McBride si Coronel Reyes. Sir, isa na lang pong tanong. 5 taon na po ang nakalipas. Bakit niyo po ako ibinagsak? Nag-isip sandali ang koronel. Hindi dahil sa kulang ka sa lakas. Kulang ka sa teamwork. Masyado kang nakatuon sa sarili mo. Tumango si McBride. Ngayon po, naiintindihan ko na. Sumaludo siya. Sumaludo pabalik ang koronel. At nagiwalay sila. Bumalik si McBride sa kanyang unit. Umuwi si Coronel Reyes sa Pilipinas. Ngunit ang aral na natutunan nila ay mananatili habang buhay. Ang tunay na lakas ay wala sa puwersa, kundi sa pakalang sa kapwa. Ang tunay na tapang ay wala sa pakikipaglaban, kundi sa pagtitiis at pag-unawa. At ang tunay na sundalo ay hinuhusgahan hindi sa ranggo o lahi, kundi sa kanyang karakter. Mula ng araw na iyon, ganap na nagbago si Captain Kate McBride. Naging isang lider na may respeto sa lahat. At makalipas ang maraming taon, madalas niyang sabihin,
Isang Pilipinong koronel na nakilala ko sa Subic ang pinakadakilang guro ng buhay ko. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe ngayon. Araw-araw, may bago kaming episode. At pakisabi sa amin sa komento kung saan kayo nanonood. Gusto naming makilala ang aming nga mambabasa. Salamat po.